Matapos ang ilang araw ng katahimikan at pagbabalik-tanaw sa military strategy ng Estados Unidos sa digmaan sa Ukraine, isinapubliko ni Pangulong Donald Trump noong ika-8 ng Hulyo ang isang hindi inaasahang baliktad na hakbang. Muling pagbubukas ng military aid na dati nang ipinatigil. Isang pagbabagong posisyon na dumating kasabay ng tumitinding opensiba ng Rusya, lalo na sa larangan ng airstrikes, at tila sagot sa lumalalim na tensyon sa pagitan ng White House at Kremlin. Sa mga nakaraang buwan, nabalot ng agam-agam ang relasyon ng Estados Unidos sa Ukraine. Ilang ulit nang itinigil at muling sinimulan ang mga padalang armas, dahilan upang mapanatag o mabalisa ang magkabilang kampo. Ngunit nitong pinakahuli, si Trump mismo ang nagsabi sa Associated Press, "We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now." Isa itong tahasang pagtanggap na hindi na maaaring ipagwalang bahala ang pangangailangan ng Ukraine sa sandatahang suporta ng Amerika. Kabilang sa mga inaasahang ipadala ay mga defensive weapons, partikular ang mga Patriot missiles na ginagamit laban sa aerial attacks. Ipinangako ni Trump na 10 Patriot missiles ang kanyang ipapaabot sa Kyiv. Bagamat ito ay 20 mas kaunti kumpara sa 30 missiles na orihinal na inihanda bago pa man niya ipinatigil ang deliveries. Ang mga missiles na ito ay kasalukuyang nakaimbak pa sa border ng Ukraine at Poland. Hindi pa rin malinaw kung ipapalabas ba ng buo o unti-unti ang supply base sa kakayahan ng Pentagon. Bagamat isang malaking hakbang ang pagbabalik ng military shipments, hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagbabalik sa dating pulisiya ng Estados Unidos. Ang Wall Street Journal ay nag-ulat na tinitingnan ni Trump ang posibilidad na magpadala ng bagong Patriot Battery, isang bagay na hindi kailanmang isinama sa mga pangakong ginawa ng administrasyon ni dating Pangulong Joe Biden. Kapag natuloy, ito ang magiging kauna-unahang hakbang ni Trump na lalampas sa anumang kasunduang nauna na at posibleng makadagdag sa kasalukuyang bilang ng air defense systems ng Ukraine. Higit pa rito, pinag-aaralan rin ng administrasyon ang posibilidad na hikayatin ang mga kaalyado ng Ukraine, partikular ang mga bansang Europeo, na magbigay rin mula sa sariling stockpiles nila. Layunin nitong mapunan ang lumalaking pangangailangan ng Ukraine sa air defense systems sa gitna ng masinsinang bombardment mula sa Russian forces. Kung may sasakatuparan, malaking pagbabago ito sa dynamics ng Western support sa Ukraine. Ang pagbabagong ito sa pulisiya ay may mas malalim na pinagmulan. Hindi lamang ito simpleng tugon sa mga reklamo ng Kyiv, kundi bahagi ng lumalalim na pagkainis ni Trump kay Vladimir Putin. Sa loob ng maraming buwan, naniniwala si Putin na hawak niya sa leeg ang US President, isang puppet na sumusunod sa kumpas ng Kremlin. Ngunit ngayon tila ang tali ay naputol. Lumilitaw na ang dating tahimik at diplomatikong Trump ay unti-unting nagiging mapusok at determinado sa pagpapakita ng lakas laban sa Russia. Ang biglaang pagbabalik ng military shipments ay senyales na nagbago ang ihip ng hangin sa White House. Kung dati-rati ay tila umiiwas si Trump sa gulo, ngayon ay tila handa na siyang tumaya, lalo na't nakikita niya ang paulit-ulit na pagbaliwala ni Putin sa mga usapan ukol sa ceasefire. Ngunit may ilan pa ring nananatiling maingat sa kanilang pag-asa. Ayon kay Maxim Skripchenko, isang kilalang political analyst mula Kiev at presidente ng Transatlantic Dialogue Center, "It's not the ideal strategy we would like to see, but we need to adapt to it." Sa madaling salita, bagamat isang positibong hakbang ang pagbabalik ng aid, hindi pa rin ito ang ultimate shift na inaasahan ng Ukraine. Maari itong maging taktikal lamang, pansamantalang hakbang habang sinusuri ng Estados Unidos ang kakayahan nitong mag-sustain ng long-term support. Gayunpaman, sa panig ng Kyiv, tila sapat na muna ito bilang panimulang muling pagtanggap ng suporta. Ang desisyong ito ay dumating sa gitna ng tumitinding opensiba ni Putin, mga drone at missile strike na walang patumangga at sa kasalukuyang estado ng gerang hindi pa natutuldukan.
Habang tumitindi ang sitwasyon sa frontlines, malinaw na ang Estados Unidos ay unti-unti nang humuhugot ng linya. Hindi na ito maaaring manood lamang. At kung ang kilos ni Trump ay indikasyon ng mga darating panghakbang, maaaring ito ay simula ng mas matatag na military partnership sa pagitan ng Washington at Kyiv. Sa ngayon, ang hamon ay kung ang 10 Patriot missiles ay magpapahiwatig lamang ng pansamantalang suporta o kung ito ay magiging panimula ng isang mas malawak at tuloy-tuloy na commitment upang sugpuin ang panggigipit ng Russia. Ang kasaysayan ay magpapasya. Ngunit sa oras na ito, malinaw na si Trump ay hindi na tahimik. Siya ay kumikilos at tila ito ay hindi pabor kay Putin. Habang abala ang Estados Unidos sa pagdedesisyon kung muling bubuksan ang linya ng military aid, tahimik ngunit walang humpay na umaarangkada ang kampanya ng Russia sa ere. Para kay Vladimir Putin, ang kairalan ng aerial superiority ay susi upang iparamdam sa Ukraine ang kanyang paniniwala na siya pa rin ang may kontrol. Noong ika-4 ng Hulyo, ilang oras matapos ang isang pribadong tawag kay Trump, inilunsad ng Russia ang pinakamalaki nitong aerial assault ngayong taon. 539 na drones at 11 missiles ang pinakawalan sa buong Kyiv region. Isa ang napatay at 26 ang nasugatan. Mga sibilyan na ang tanging kasalanan ay naninirahan sa isang bayang pinipilit pang patayin ng digmaan. Sa datos mula sa BBC at mga opisyalyang Ukraine, 72 drones mula sa naturang bilang ang matagumpay na nakapenetrate sa air defense systems ng bansa. Sa mismong pahayag ng Permanent Representative ng United Kingdom sa United Nations na si Barbara Woodward, inilahad niya na ang mga pag-ataking ito ay hindi random. Isa itong kalkuladong kampanya ng karahasan na layong palalimin ang paghihirap ng mga mamamayan ng Ukraine. At kung tutuusin, matagal nang isinusulong ni Putin ang estratehiyang ito. Ayon sa mga datos mula sa Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, tumaas ng tuloy-tuloy ang bilang ng drone at missile strikes mula pa noong Disyembre ng taong 2024. Noong panahong iyon, mahigit 1,269 na projectiles ang pinakawalan ng Russia, na naging dahilan ng mahigit 200 pagkamatay. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang daluyong. Pagsapit ng Enero, umakyat ito sa 1,718 na kumitil ng 217 buhay. Noong Pebrero, naging 1,846 at umabot sa 286 ang nasawi. Sa Marso, lumampas na sa 2,000 missiles at drones. 2,170 na pumatay ng 373. Abril ay mas masaklap pa, 2,277 na nagresulta sa pagkamatay ng 400 katao. At sa Mayo, pumalo sa 2,436 na may 333 namatay. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas. Isa itong sinadya at sunod-sunod na pagdurog sa moral at resistensya ng Ukraine, ani ng isang anonymous Ukrainian intelligence officer sa ulat ng Radio Free Europe. Ilang araw matapos muling buksan ni Trump ang military aid, lumabas ang tanong, sapat ba ang desisyong ito upang tapatan ang galit ni Putin sa ere? Sa datos ng ACLED, kahit noong Hunyo na bagaman may bahagyang pagbaba sa bilang ng missiles, 2,110, hindi pa rin ito maituturing na pagbagal. Sa katunayan, ito ay mas mataas pa rin kaysa sa halos lahat ng buwan ng nakaraang taon. Sa bawat drone na pinakakawalan ni Putin, may kaluluwa na nawawala sa amin. Ani ni Olena, isang nurse mula sa Kharkiv, sa panayam ng lokal na radyo. Hindi namin nararamdaman ang katahimikan. Walang gabi na walang tunog ng pagsabog, para kaming minumulto ng langit. Sa mga diplomatic circles, lalo na sa loob ng UN, tumaas ang panawagan para sa mas konkretong aksyon. Ngunit sa mata ni Putin tila senyales ito na lalong epektibo ang kanyang estratehiya. Sa bawat misila na dumadapo sa lupa ng Ukraine,
tila mas tumitibay ang kanyang paniniwala na walang makakagambala sa kanyang ambisyon. Mas lalong tumindi ang tensyon nang iulat na noong ika-28 ng Hunyo, isang linggo bago ang July 4 assault, nagpakawala ang Russia ng 537 drones sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga ganitong bilang ay hindi lamang nakatasira ng infrastruktura, kundi nagpapakita rin ng lawat at lalim ng supply chain ng Kremlin. Sa loob ng nakasilid ng Pentagon, matindi ang pagsusuri sa datos. Isang senior defense advisor ang nagsabi sa off-the-record briefing, "We are looking at a consistent pattern of escalation. The drones aren't just meant to hit targets, they are meant to wear Ukraine down." Hindi rin nakaligtas ang kahina-hinalang taktika ni Putin sa diplomatikong larangan. Habang abala ang mga opisyales sa mga usapan ukol sa ceasefire, patuloy ang kanyang pag-atake. Lahat ng ito sa mata ng mga taga-subaybay ay bahagi ng mas malawak na diskarte, ang pagsasamantala sa bawat sandali ng pag-aalinlangan ng kanluran. Ang Ukraine sa kabila ng sunod-sunod na hampas ay nananatiling matatag sa kanilang panawagan. Kailangan naming ng mas maraming Patriot systems. Hindi ito hiling, ito ay pangangailangan, ayon kay President Volodymyr Zelensky sa isang televised address. Sa bawat araw na hindi kami makasagot sa himpapawid, mas maraming inosente ang namamatay. Sa mga lansangan ng Kyiv, ramdamang tensyon. Ngunit higit pa ron, naroon ang determinasyon. Ang mga misil ni Putin ay maaaring magwasap ng gusali. Ngunit hindi nito kayang gibain ang pagnanais ng isang bayan na manatiling malaya. Sa gitna ng sunod-sunod na aerial assaults, unti-unting nagbabago ang tono ng Estados Unidos. At habang tumitindig si Trump mula sa dating katahimikan, mukhang hindi na siya bulag sa tunay na nitibo ng Kremlin. Ang tanong na lamang, sapat na ba ang pagbabalik ng aid upang hadlangan ang dumaragsang ulap ng digmaan sa himpapawid? O kailangan pa ng mas matinding hakbang upang maputol ang buntong hininga ng isang bayang pilit na inuubos mula sa taas? Sa muling pagbuhos ng armas mula sa Estados Unidos patungong Ukraine, hindi lamang mga misil at sistema ng depensa ang naipadadala. Kasama rin dito ang malinaw na mensahe sa pandaigdigang entablado. Nagbabago na ang ihip ng hangin mula sa White House. Habang patuloy na bumubulusok ang mga drone ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine, hindi maikakaila na ang desisyon ni Pangulong Donald Trump na ituloy muli ang military aid ay hindi lamang militar na hakbang, kundi isa ring estratehikong manyobra laban sa impluensya ni Vladimir Putin. Para sa amin, ito ay isang senyales ng pagbabagong politikal sa Washington. Wika ni Irina Gerashenko, isang prominenteng miyembro ng Ukrainian Parliament, sa isang pahayag sa Facebook. Ayon sa kanya, ang pinagsamang presyon mula sa mga European allies gaya ng Germany at France, gayon din ang lumalalim na kooperasyon sa loob ng US Congress, kung saan parehong Republicans at Democrats ay nagkakaisa, ang nagtulak sa administrasyon ni Trump na lumihis sa naunang pagkakabalam ng tulong militar. Ngunit hindi ito basta simpleng pagbabalik loob. Sa ilalim ng bagong konteksto, kasabay ng lumalalim na tensyon sa ibang rehiyon gaya ng Middle East at Indo-Pacific, kinakailangan ng Estados Unidos na magsagawa ng balanseng kalkulasyon. Bagamat bumalik ang aid, may mga agam-agam pa rin kung gaano rito katagal mananatili. Sa panig ng Ukraine, ito ay isang critical window of opportunity ayon kay Gerashenko. Sa kanyang pananaw, kailangan gamitin ng Kiev ang panahong ito upang hindi lamang palakasin ang kanilang depensang militar, kundi muling pagtibayin ang matagal ng stratehikong ugnayan sa Estados Unidos. Hindi na sapat ang 5 o 6 na negosyador na madalas nagpapalala sa sitwasyon. Kailangan nating palitan sila ng mga profesional na diplomat na marunong makipag-usap at hindi nakakairita sa Washington. Dagdag pa niya, ang panawagang ito ay tumutugma sa obserbasyon ng mga analysts sa Washington na ang relasyon ng dalawang bansa, bagamat umangat nitong mga nakaraang araw,
ay nananatiling maselan. Hindi malilimutan ang tensyon noong unang bahagi ng taon nang halos maggabanggaan sa pulong sina Trump at Zelensky na siyang naging ugat ng unang pagtigil sa military aid. Sa kabuuan, malinaw na ginagamit ngayon ng Ukraine ang bawat sandali upang patatagin muli ang kanilang posisyon. Bukod sa diplomatikong aspeto, isa pang stratehikong bahagi ng reversal ay ang usapin ng sanctions at taripa. Sa isang panayam matapos ang anunsyo ng pagbabalik ng aid, tinanong si Trump ukol sa posibilidad ng mga bagong parusang ekonomiko laban sa Russia. Ang kanyang sagot, "I'm looking at it, it'll be a little surprise." Ang misteryosong tugon na ito ay tila tumutugma sa isinusulong na panukalang batas ni US Senator Lindsey Graham na tinatawag na Bipartisan Russian Sanctions Bill. Sa ilalim nito, ipapataw ang mga indirect tariffs laban sa mga bansang nakikipagkalakalan sa Russia. Ayon kay Graham, maaaring umabot sa 500% ang taripa sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis, armas o ano pamang produkto mula sa Kremlin. Ukraine has said yes to ceasefires and to any and all meeting requests, while Putin continues to defy peace efforts, ani ni Graham sa isang pahayag sa X. It is now time to put more tools in President Trump's toolbox in order to end the war. Dagdag pa niya, layunin ng panukalang batas na ito na bigyan ng dagdag na leverage si Trump sa mesa ng negosyasyon habang sinasakal naman ang supply chain ng digmaan ni Putin. Kung matatanggap ni Trump ang panukalang ito, isang matinding pressure ang maipadadala sa mga kasangga ni Putin sa loob at labas ng Rusya. Hindi na magiging sapat ang pag-asa ng Kremlin sa pakikipagkalakalan sa mga bansang kaalyado. Bawat isa sa kanila ay mapipilitang timbangin ang kapalit ng pakikipag-ugnayan sa isang bansang ngayoy mas pinapahirapan ng internasyonal na komunidad. Ngunit hindi rin dapat magpakakampante ang Ukraine. Ayon sa mga tagapayo ni Zelensky, may posibilidad pa ring magbago ang ihip kung sakaling muling mawalan ng tiwala si Trump sa kanilang pakikipagtulungan. Kaya't malaki ang papel na yon ng kanilang diplomatikong hanay sa pagpapanatili ng tiwala at komunikasyon sa White House. Ayon sa isang senior aide ni Zelensky, hindi namin pwedeng ulitin ang nangyari noong Marso. Kailangan naming panatilihin ang diretsyong usapan kay Pangulong Trump. Hindi paligoy-ligoy, hindi politika. Kung galit siya kay Putin, dapat nararamdaman niya na kaya niyang pagkatiwalaan kami. Ang tensyon sa pagitan ng dating magkaalyado, Putin at Trump, ay tila umabot na sa sukdulan. Mula sa dating pahayag ni Trump na "I believe he wants peace", ay nauwi ito sa isang galit na deklarasyong, "We get a lot of bullshit thrown at us by Putin." Mula sa pananahimik, ay biglang naging hayagan ang disgusto, at ang disgusto na ito ang maaaring maging puwersang magpapatuloy ng armas patungong Ukraine. Sa dulo, habang patuloy ang mga pagsabog sa himpapawid at ang mga misil ay bumabagsak sa mga syudad ng Ukraine, lumilinaw na ang digmaan ay hindi na lamang laban ng dalawang bansa. Isa na itong pandaigdigang chess game kung saan bawat galaw ay sinasalamin ng politika, ekonomiya, at pag-aagawan sa impluensya. At sa sentro ng lahat ng ito, si Trump, ang dating tahimik, ngayoy muling nagsasalita. Si Putin, ang dating manipulador, ngayoy nabubunyag. At si Zelensky, ang lider ng isang bansang sugatan, ngunit nananatiling buo. Umaasang ang kanilang tinig ay maririnig ng mundo.